Ang value, sa pinakasimpleng salita, ay kung ano ang mahalaga sa customer at kung ano ang willing silang bayaran. Period. Walang labis, walang kulang. Sa explainer na to, hihimayin natin kung paano eksaktong ginagamit ang Value Stream Mapping o VSM para makita yung buong daloy ng proseso at, higit sa lahat, matanggal yung mga nakatagong waste o inefficiencies na pumapatay sa productivity natin. Sa Lean Six Sigma, everything starts with understanding value. Isipin mo na lang pag bumunta ka sa Jollibee, di ba? Nagbabayad ka para sa mainit at masarap na Chicken Joy na mabilis iserve. Hindi ka nagbabayad para sa oras na nasayang ng crew sa paghahanap ng tamang lalagyan o sa paghihintay nila sa kusina. That's pure waste. Ang Value Stream Map or VSM ay yung graphical representation ng lahat ng end-to-end activities, resources, pati na rin information flows na kailangan para ma-deliver ang value na yon. Pinapakita nito exactly kung paano nagiging customer-valued outputs yung mga raw inputs natin. At as you'll see, mas nagbibigay ito ng malinaw na picture kumpara sa mga nakasanayan na nating process charts. Now, madalas kasi napapagpapalit ang VSM sa isang detailed process map sa operations natin, pero malaki ang pagkakaiba nila. Ang VSM nagpapakita yan ng high-level end-to-end flow, nakasama dyan pati ang information flows at yung pinakamahalaga, ang wait times. Pinapakita niya yung macro-level waste. Ito yung malaking picture kung saan ba talaga naiipit ang buong proseso. Sa kabilang banda naman, ang detailed process map ay nakatutok lang sa granular list ng activities sa loob ng isang particular na step. Maganda siya, pero madalas kulang ito sa specific wait time data. So, the logic is, ginagamit natin ng detailed maps para sa micro-level fixes kapag natukoy na natin kung saan ang bottleneck gamit ang VSM. Para mas ma-visualize natin ang operational impact nito, let's look at an everyday scenario. Picture a typical morning rush sa paborito mong specialty coffee shop. Ang value dito para sa customer ay makuha agad ang freshly made to-go coffee nila, right? Bilang customer, ganito ang experience natin. Pipila tayo o order at magbabayad sa cashier tapos ipapadala yung electronic order sa barista station. Maghihintay tayo habang ginagawa yung kape at kapag tinawag na ang pangalan natin, we pick up our order. Sa tingin natin, simpleng transaction lang ito. Pero behind the counter, in the eyes of a process, napakaraming pwedeng maging source ng delay mula order hanggang pickup. Ang absolutely crucial point dito ay knowing how to map this effectively para makita natin ang totoong nangyayari. Sa Lean Six Sigma, we have a very strict discipline sa paggawa ng mapa. We always start from the customer, tapos we walk upstream. So first, i-define natin ang value stream. Dito sa case natin, that's from order hanggang pickup. Tapos magsisimula tayo sa customer at lalakad pabalik sa processing path papunta sa supplier. Pwedeng physical walk ito sa production floor o kaya sa data trail natin. Ido-document natin yung information and material flow. At by the way, imbes na gumamit ng sandamakmak na traditional sticky notes sa pader, we can modernize this process. Pwede natin gamitin ng Microsoft Visio para madaling ma-digitize, ma-update at ma-share agad itong mapping sa buong project team. Itong paglalakad pabalik ensures na naka-align tayo palagi sa kung ano talaga ang nare-receive ng customer. So ano ba yung mga eksaktong detalye na ilalagay natin sa mapang ito? Kung susuriin natin ang anatomy ng isang VSM, makikita nyo na hindi lang ito basta mga boxes at arrows. It's much more than that. Kailangan nating i-document ang customer at supplier information, yung major process steps natin kasama ang vital process data tulad ng cycle time at headcount. Absolutely crucial din na ilista ang backlog o work-in-process inventory na naiipon bago ang bawat step. Idagdag na natin dyan ang material at information flows at syempre yung nasa ibaba, ang timelines na nagpapakita ng lead time at actual processing time. Itong kompletong set ng data ang nagbibigay sa atin ng power para tumpak na ma-analyze ang mga delays. At the moment na mabuo natin ito, dyan na lalabas yung mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa operations natin. Dito na nangyayari yung tinatawag nating aha moment. Tingnan ninyo itong figures mula sa coffee shop example natin. After natin mailatag ang buong VSM timeline, makikita natin na ang total lead time, yung kabuuang oras mula pagpila ng customer hanggang makuha ang kape nila, ay 24 na minuto. Pero yung actual processing time, yung oras na talagang ginugol para i-punch ang order at timplehin ng kape, it's literally just 3.5 minutes. Can you see that massive gap? Ibig sabihin, mahigit 20 minuto ang nasasayang sa purong paghihintay lamang. Ito yung hidden operational waste na madalas hindi natin napapansin sa araw-araw na operations kapag wala tayong visual map. So, the question is, paano natin aaksyonan ang ganitong kalaking delay?
Once na nakita na natin ang high-level waste sa VSM, oras na para mag-drill down. Pansinin nyo yung dalawang 10-minute wait times dyan. Isa sa order and pay process block at isa pa bago ang make coffee block. Yung actual processing ay 3.5 minutes lang na siyang nag-iisang value-added step dyan. Dahil natukoy na natin exactly kung saan naiipon ang bottleneck, dito napapasok ang detailed process map natin. Gagawa tayo ngayon ng granular list ng activities specifically para sa order and pay at make coffee blocks para malaman kung bakit ganun katagal ang pila. Baka mabagal ang POS system o baka may unnecessary steps yung barista natin. That is the core logic of Lean Six Sigma. Find the macro problem first with the VSM, then fix the micro inefficiencies. Now, ang pagbuo ng value stream map ay hindi lang isang one-off activity. Nakaangkla talaga ito ng maigi sa DMAIC framework natin. Sa measure phase, we captured the current state map ng ating value stream para makita yung tunay na baseline ng operasyon. Tapos, sa analyze phase, dito natin sinusuri yung mapa para mahanap ang mga bottlenecks at improvement opportunities, exactly like what we did with the coffee shop wait times. And then sa improve phase, magbe-brainstorm ang team para i-visualize at i-design ang future state map, yung ideal na flow na may minimal waste. Para mas maging efficient pa ang tracking ng mga timeline improvements na ito, we can easily plug this into Microsoft Power BI para ma-monitor ang real-time data metrics and dashboards. Super helpful ito, lalo na kung nagmamanage kayo ng malalaking BPO o complex logistics operations. Nagsimula tayo sa pagtukoy ng value at nakita nating firsthand kung paano nagagamit ang value stream map upang ilantad ang napakalaking hidden waste na palihim na sumisira sa efficiency natin. Ngayon, gusto kong pag-isipan nyo yung sarili ninyong workflow. Kung nasa BPO industry ka na humahawak ng libu-libong support tickets araw-araw o nasa logistics ka na nagmamanage ng complex dispatch at deliveries, where is the hidden waste inflating the lead time in your current process? Saang bahagi ng operations ninyo nagkakaroon ng malaking backlog at paghihintay habang ang actual processing time ay ilang minuto lamang? Gamitin nyo ang VSM para makita ang invisible at simulang tanggalin ang mga delays na pumipigil sa operational excellence ninyo.